Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po, si Police Major Adonis Paul Iscamillan. At ako naman po si Police Captain Hanelet Mending, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang Police News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At narito ang mga balitang hatid ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Arestado ang isang drug suspect sa buy-bust operation ng mga miyembro ng Albay PNP at iba pang law enforcement agencies sa Pulanggi, Albay. Ang pagkakahuli ng sospek ay bunga ng pinaigting na operasyon ng Philippine National Police kontra sa ilegal na droga upang masiguro ang seguridad, kaligtasan ng bawat mamamayan. Ibalita mo, Patrolman Corby Flores. Arestado ang isang bagong identify na drug suspect na kilala sa alias na Long matapos ang isinagawang buy-bust operation ng pinagsanib na puwersa ng kapulisan at iba pang law enforcement agencies sa Pulanggi, Albay. Pinangunahan ng Pulanggi Municipal Police Station ang operasyon katuwang ang 1st Albay Provincial Mobile Force Company, 505th Maneuver Company ng RMFB 5 at ng PIDEA Team Albay sa koordinasyon ng PIDEA Regional Office 5. Naaresto ang suspect matapos matagumpay na makabili ang poster buyer ng isang heat-sealed sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, isang puting crystalline substance na tumitimbang ng humigit kumulang 0.4 na gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 2,720 pesos kapalit ng buy-bust money. Sa isinagawang body search na incidental sa kanyang legal na pag-aresto, at presensya ng mga mandatory witness, nakumpiska rin mula sa suspect ang 8 karagdagang sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang tinatayang na timbang na 4 gramo at street value na 27,200 pesos. Sa kabuuan, humugit kumulang 4.4 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang street value na 29,920 pesos ang nakumpiska ng mga otoridad. Ang lahat ng nakumpiskang ebidensya ay isinilalim sa wastong inventory at documentation sa lugar ng operasyon sa presensya ng mga mandatory witnesses. Nirecord din ang operasyon gamit ang body-worn camera at alternative recording device alinsunod sa umiiral na alintunin. Ang naarestong suspect kasama ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Pulanggi Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Mula dito sa Albay Police Provincial Office, ako po si Patrolman Corby Flores, nag-uulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Flores. Huli ang 7 individual dahil sa illegal quarrying sa operasyon ng Regional Special Operation Unit ng Police Regional Office
Negros Island Region o PRO-NIR sa Moises Padilla, Negros Occidental. Ibabalita ni Patrolwoman Rizali Umalay. Arestado ang 7 individual sa isinagawang operasyon laban sa umano'y iligal na pagkukwari sa Binalbagan River, Moises Padilla, Negros Occidental noong Agosto 25 taong kasalukuyan. Pinangunahan ng Regional Special Operation Group ng Police Regional Office Negros Island Region, katuwang ang Moises Padilla Municipal Police Station at Mines and Geoscience Bureau Negros Island Region ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa umano'y iligal na pagkuha ng mga quarry resources sa naturang lugar. Kabilang sa mga naaresto ang 7 lalaki na may edad 28 hanggang 45 taong gulang na pawang mula sa iba't ibang bayan ng Negros Occidental. Ayon sa pulisya, naaktuhan na ang mga sospek habang kumukuha ng mga quarry resources mula sa ilog gamit ang isang backhoe at 4 na dump truck. Nanghingan ng mga kaukulang permit at dokumento na nagbibigay otoridad sa kanilang operasyon, nabigo umano ang mga ito na magpakita ng mga papeles. Umabot sa 16.25 milyon ang kabuuang tinatayang halaga ng mga nakumpiskang kagamitan at quarry material. Ayon kay Chief PNP, Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr., patuloy na paiigtingin ng PNP ang pagpapatupad ng batas laban sa mga iligal na aktibidad na nagsasamantala sa likas na yaman ng bansa. Bahagi ang operasyon sa pagpapatupad ng PNP Focus Agenda, partikular sa Enhanced Managing Police Operation, sa pamamagitan ng maagap at matatag na pagpapatupad ng batas laban sa iligal na pagkukwari at iba pang gawaing nagbabanta sa likas na yaman. Kaakibat nito ang layunin ng PNP na maisulong ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Campo Crame, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Rizali Umalay, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Arestado ang isang 41 anyos na lalaki na pinaniniwala ang sangkot sa snatching incident na nambiktima ng isang senior citizen sa Vélez, Cagayan de Oro City. Ang sospek ay nahuli sa isinagawang hot pursuit operation ng Cagayan de Oro City PNP. Ang buong detalye report mo, Police Corporal Joel Subsuban. Arestado ng mga otoridad si alias Mimit, 41 anyos, isa sa mga sospeka sa isang snatching incident na nambiktima ng isang senior citizen sa Likuan Vélez, Cagayan de Oro City. Nitong Agosto 24, nakuhaan ng video ng isang motorista ang aktual na pagsasagawa ng snatching kung saan nakilala ng mga otoridad ang mga sospeka. Isinagawa ang operasyon sa mga tauhan ng Police Station 5, katuwang ang City Mobile Force Company at PDO Region 10 sa Mahogany Village, Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City, dakong alas 12:49 ng madaling araw nitong Agosto 25. Nakumpiska rin mula sa sospeka ang 3 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na tinatayang 6.1 gramo at nagkakahalaga ng 41,480 pesos batay sa standard drug price. City Director na si Police Colonel Dexter Pahe na tutukan dito ang mga insidente. Mautong kita na kanda kita o other form of operation. Samantala, nakatakas ang sinasabing kasabwata na si alias RJ at patuloy na tinutugis ng mga otoridad. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Police Station 5 ang suspeka para sa dokumentasyon at kaukulang disposasyon habang nagpapatuloy ang hot pursuit operation laban kay alias RJ. Ngayong ipinagdiriwang ang Higalaay Festival sa lungsod, mahigpit na pinapaalalahanan ng kapulisan na maging manatiling alerto at maging maingat sa mga gamit. Iwasan ilabas o ipakita ang malalaking halaga ng pera, cellphone at iba pang mahahalagang gamit sa mga mataong lugar. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bago tayo dumako sa pang-apat na balita, alamin natin ang ilang safety tips mula sa Police News Online.
Sa gitna ng mga insidente ng karahasan sa loob ng ilang paaralan, pinapaalalahanan ang mga magulang na mas maging mapagmatyag at aktibong katuwang ng paaralan sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga estudyante. Narito ang ilang safety tips para sa mga magulang. Una, regular na kausapin at pakinggan ang inyong anak tungkol sa kanilang kalagayan sa paaralan. Pangalawa, i-report agad sa school authorities o PNP ang anumang banta, bullying, away o kahinahinalang kilos. Pangatlo, alamin ang emergency protocols, evacuation areas at contact numbers ng paaralan. Pang-apat, turuan ang mga anak na manatiling kalmado at sumunod sa instructions ng teachers at responders kapag may emergency. Pang-lima, siguraduhin hindi naaabot ng mga bata ang baril o anumang deadly weapon sa bahay. Pang-anim, huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon, larawan o video na maaring magdulot ng panic. Pang-pito, makipag-ugnayan sa teachers, guidance counselors at school officials kung may napapansing pagbabago o kilos sa kalagayan ng inyong anak. Tandaan, ang school safety ay hindi lamang responsibilidad ng paaralan. Pamilya, paaralan, PNP at komunidad, lahat ay may papel para sa pagprotekta ng ating mga kabataan. Sa anumang agarang banta o emergency, tumawag sa Unified 911. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Pag-asa at ngiti ang hatid ng mga miyembro ng Sorsogon PNP sa 5 taong gulang na bata matapos itong tulungan sa pag-uupira ng kanyang cleft palate. Naging matagumpay ang operasyon sa tulong ng Revitalized Police sa barangay, mga ahensya ng pamahalaan at iba pang organisasyon. Ang magandang balita ay mula kay Police Staff Sergeant Angeli Yonson. Sa likod ng isang simpleng ngiti ay may batang matagal nang nangangarap na ngumiti ng buong tapang at kumpiyansa. Ang batang si Third na 5 taong gulang mula sa Barangay San Rafael, Donsol ay isinilang na may cleft palate. Dahil sa kakulangan sa pinansyal, tila malayo noon ang kanyang pangarap na magkaroon ng operasyon, ngunit hindi ito pinabayaan ng kapulisan. Sa pamamagitan ng RPSP Team San Rafael, masigasig na isinagawa ang koordinasyon upang maiugnay si Third sa Daronil Young Project Ngiti Foundation. Katuwang ang Smile Train Philippines. Sa tulong ng mga katuwang na ahensya at organisasyon na isagawa ng libre at matagumpay ang kanyang operasyon sa St. Anne General Hospital, Lucena City, Quezon. Mula sa pangarap naging realidad ang ngiti ni Third, isang ngiting bunga ng malasakit, pagtutulungan at serbisyong higit pa sa tungkulin. Nagpapasalamat ang kapulisan sa Project Ngiti Foundation, Smile Train Philippines, St. Anne General Hospital, MSWD Donsol, barangay officials ng San Rafael at sa lahat ng naging bahagi ng pagbabagong ito. Dahil para sa kapulisan, ang tunay na serbisyo ay hindi lamang pagprotekta sa buhay, kundi pagtulong upang muling mabuo ang pag-asa at ngiting matagal nang hinihintay. Mula dito sa Sorsogon Police Provincial Office, ako po si Police Staff Sergeant Angeli Bionson para sa Police News Network, bagong PNP, para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At ngayon naman, alamin natin ang mga gabay sa ligtas na responsableng paggamit ng gadgets. Narito ang mahalagang paalala upang maiwasan ng mga panganib, panloloko at iba pang insidenteng maaari mangyari online. Ang ating mga kabataan ay nabubuhay sa dalawang mundo, ang totoong buhay at ang digital space kung saan ang balita, kabilang ang mga nakakabahalang insidente sa mga paaralan ay mabilis na kumakalat. Mga magulang, kumustahin natin ang digital life ng ating mga anak nang may pagmamahal at walang panghusga. At sa ating mga kabataan, kung may kaibigan kayong nagpo-post ng nakakabahalang nilalaman o tila nag-iisa sa buhay, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Ang pagre-report ng panganib ay hindi pagsusuklong. Ito ay pagliligtas ng buhay.
bahagi ng pagpapalakas ng ugnayan ng pulisya at komunidad, nagkaroon ng kapihan sa barangay ang mga tauhan ng PNP Cotabato, barangay officials, Barangay Peacekeeping Action Team o BPATS, purok leaders at mamamayan na ginaganap sa Midsayap, Cotabato. Tinalakay sa aktibidad ang peace and order ng probinsya, crime prevention, public safety, anti-illegal drugs campaign. Layunin nito na mailapit ang serbisyo ng PNP at komunidad para sa maayos at mapayapang pamayanan. Ibabalita yan ni Police Corporal Bernadette Camino. Bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng peace and order, public safety at community participation, isinagawa ng mga municipal police stations sa buong probinsya ng Cotabato ang kapehan sa barangay sa iba't ibang barangay, katuwang ang mga barangay officials, barangay peacekeeping action teams o BPATs, purok leaders, community leaders at mga residente. Ang kapihan sa barangay ay isang community engagement initiative ni Police Colonel Ramel B. Huilia, Provincial Director, naglalayong higit pang ilapit ang serbisyo ng kapulisan sa mga mamamayan at palakasin ang ugnayan, tiwala at kooperasyon sa pagitan ng PNP at ng komunidad. Ang nasabing aktibidad ay nagsilbing mahalagang venue para sa bukas at makabuluhang dialogo sa pagitan ng kapulisan at ng komunidad. Tinalakay ang iba't ibang usapin tungkol sa peace and order, crime prevention, public safety, anti-illegal drugs campaign, barangay security at iba pang concerns na nangangailangan ng sama-samang pagkilos at pagtutulungan. Kasabay nito, nagkaroon din ng pagkakataon ang kapulisan na maipaliwanag ang kanilang mga programa, pulisiya at mga hakbang upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa komunidad. Sa pamamagitan ng regular na pakikipag-ugnayan, mas napapadali ang pagtukoy sa mga problema at mas nagiging maagap ang pagtugon sa mga banta sa peace and order at public safety. Patuloy na isinusulong ng Cotabato Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Ramel B. Huilia, Provincial Director, ang ganitong mga community engagements, activities upang mailapit ang serbisyo ng PNP sa bawat mamamayan at mahikayat ang aktibong pakikilaho ng komunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad. Sa sama-samang pagkilos ng kapulisan, mga lokal na pamahalaan at mga mamamayan. Layunin ng inisyatibong ito na makamit ang isang mas ligtas, mapayapa, nagkakaisa at matatag na Cotabato. Dito sa Cotabato Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Bernadette Himalaya Camino, nag-uulat mula sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng balita, i-like, follow and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Mga ka-PNN, ating abangan ang Sumbong Mo Aksyon Agad mamayang 4 ng hapon sa Police News TV YouTube channel. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Corpions Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Police Major Adonis Paul Iscamillan. At ako naman po si Police Captain Hanilet Mending, maghahatid ng tamang balita, serbisyo para sa mamamayan, at ito ang Police News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.